Amen. So, tugma. No? Tugma mga kapatid sa Sunday School natin. Sabi ng ating Sunday School teacher, our life is a matter of choices. So, full of choices ang ating pananampalataya mga kapatid. At sa atin, bilang mga mananampalataya, marami tayong yes and marami tayong no na makakasalubong mga kapatid pagdating sa pananampalataya na sabi kanina, yung crossroads, yung ating pagdidesisyon sa pananampalataya. At kukunin po natin ito mga kapatid sa dito sa Matthew, sa English ko kinuha mga kapatid, sa Amplified Version. But let your statement be yes, yes, or no, no. Affirm yes or no. Sa Tagalog, maging ang inyong pagdesisyon mga kapatid ay oo kung oo at hindi kung hindi. Anything more than that comes from the evil one. From the evil one mga kapatid. So kapag tayo magsabi ng oo, siguraduhin nating oo. Sabi dyan, firm. Firm yes or firm no. Pag hindi, hindi. Amen. Talagang ang gustong palabasin po dito ay panindigan po natin yung ating pagsabi mga kapatid, pagsagot. At isa pa, mga verses, sabi dito, for such a person ought not to think or expect that he will receive anything at all from the Lord. Sabi sa Santiago mga kapatid, huwag aasa na ang tao mga kapatid ay tatanggap dahil sa ating Panginoon. Ano po? Sabi diyan, being a double-minded man, unstable and restless in all his ways, in everything he thinks, feels, or decide. Ang sabi po dyan, sa verse na yan mga kapatid, na huwag aasang tatanggap ng anuman sa ating Panginoon ang taong pabago-bago ang isip. At hindi alam kung ano yung dapat. Ang sabi po dito, in everything he thinks, sa kanyang pag-iisip, sa kanyang nararamdaman, at sa kanyang pagdidesisyon. Kapag sinabing oo, dapat oo na. Kaya ang sabi ng Biblia mga kapatid, pag nagdidesisyon tayo, pag-isipan nating mabuti. Tama po ba? Nasabi na sa Proverbs mga kapatid, na ang isang gagawa ng isang bahay, ay ang gawin niya, umupo muna siya at pag-isipan niyang mabuti. Amen? Ang tahanang walang plano, mabilis masira. Kaya standard po sa atin na binibigyan tayo ng blueprint, ng model mga kapatid, para alam po natin from the scratch, from the ground mga kapatid, mula sa pundasyon niyan hanggang sa pagtayo ng bahay, isang tahanan o isang building mga kapatid, ay magkaroon po ng magandang resulta, outcome. Kasi kapag ang bagay ay nagdidesisyon po tayo ng walang pag-iisip, ano pong mangyayari? Kalimitan, palpak, disaster. Amen. Kaya pag tayo bilang mananampalataya, isa po yan mga kapatid sa prinsipyo ng Biblia, bago po tayo mag-desisyon, mas lalo na yung malalaking desisyon sa buhay, amen, kailangan tayo po ay mag-isip ng mabuti. I-consider ang lahat ng pwedeng i-consider. Amen. Pag-isipan, tingnan ang lahat ng pwedeng tingnan. Kasi mga kapatid, kung dalangin ka ng dalangin sa ating Panginoon, papagubago naman ang isip mo, kahit si Lord malilito sa'yo. Akala ko okay na. Tapos Lord, iba na uli yung prayer. So may tanong po ako dito, sino po ditong napilitan nung sila bautismuhan? Yung umuulang po kayo dahil nahihiya kayo, umuulang kayo dahil kahit hindi nyo maintindihan, sino po dito mga kapatid? May nagpabautismo sila, napilitan lang sila o hindi sila totally surrendered sa ating Panginoon. O sino naman po dito nung sila po yung nabautisman ay talagang desidido po sila. Ayan, si Nanay Josie talagang desidido po yan. Ano po, gabi pa lang, pinagandaan na niya yung patotoo po ni Nanay Josie. Kahit ganyan si Nanay Josie, talagang kinakit niya yung drum. Nanay Josie, tandaan pa, sa drum si Nanay Josie na-baptize eh. Ano ba? Kasi wala namang problema, basta may tubig. Di ba? Sabi ng eunuch, na ito ang tubig, ano makakapigil sa atin para ako'y bautismuhan?
So sa atin, iba't iba po tayo na pinagsimulan ng pananampalataya. Merong napilitan, meron talagang nagpursige, at ito mga kapatid, kahit magkakaiba po tayo ng pinagsimulang pananampalataya, iisa pa rin po ang tanong sa dulunan. Ito po ang tanong, are you willing to surrender your life to God? Are we willing? Kaya nilagyan ko po ng willing. Yan ay magdidesisyon din po kayo dyan. Amen. Choices din po yan. Ano po? Sa willing po ba tayo? Amen. Kanina, bantayan niyo yung inyong sagot ng amen, ha? Nasabi kanina, oo kung oo. Hindi kung hindi. Kailangan mga kapatid, firm yung ating yung ating sagot na kung ibibigay po natin ang sarili natin sa ating Panginoon. Handa po ba tayong ibigay ang ating sarili sa ating Panginoon? Amen. Marami pa rin. Pinag-isipan niyo po yung amen na yan? Kasi alam niyo mga kapatid, maraming nagtatanong. Pag tayo nagbabible study, pag maraming mga kapatid, mga nahayo, di ba may mga ma-encounter po tayo. Kapag tanggapin ko ba yan? Anong mahihita ko dyan? Di ba? Sino mo naka-encounter ng ganyan? Nung sila ay naghayo, nung naghayo, nung nag-Bible study, nung missionaran, sasayo, meron pang isang yung mga matitindi, ikayayaman ko ba yan? Di ba? Marami yan eh. Kung hindi ka marunong sumagot, ay magtatalo kayong dalawa. Amen? O magkakapera ba dyan? Pag sumababa ako sa church, magkakapera ba ako? Ang balita ko, ako pa magbibigay sa church? Sa iba mga kapatid, Pastor, kung susunod ba ako sa Panginoon, ano ang mahihita ko? Sa atin mga kapatid, meron na ba tayong nag-gain sa pananampalataya? Nung simula natin ibigay ang sarili po natin sa ating Panginoon, meron na ba tayong nahita? Amen. Ano? Magbigay po kayo ng example. Kagalingan. Ay, yung nasa buntok, nagpapagaling din. Ano pa mga kapatid? Biyaya. Ang mundo, kaya rin magbigay ng biyaya. Pagpatawad, Nabawasan ng bisyo. Nabawasan. Hindi ba na meron pa rin, pero nabawasan. Hindi, yan? Yung by process. mayroon ng pagpapatawad sa iyong puso. Ayan, meron ng pagpapatawad. Ay, iba. Iba yung nahita. Amen. So, sa atin mga kapatid, sa mga mananampalataya, meron po talaga tayong nag-gain sa pananampalataya. At ito yung isang katunayan. Nung tayo tumanggap po sa ating Panginoon, hindi lang yung good side ng pananampalataya, yung good side ng pananampalataya ang natanggap po natin. Amen? Kasi nung simula po tayong manampalataya, meron ding bad side na dumating. Tama po ba? Amen. Ang pagtanggap po sa ating Panginoon ay hindi lang pagtanggap sa kanyang pagpapala. Ang pananampalataya, hindi puro pagpapala, hindi puro saya, hindi puro kaligayahan. Kaya kapag tayo ay tatanggap sa ating Panginoon, ang tanong po kanina, are you willing to surrender all? Lagyan na natin ang all, lahat sa ating Panginoon. Kaya ba natin i-surrender? Kasi sa pananampalataya, marami tayong bagay na i-give up. Kasi ang pagsunod kay Kristo, mamaya, bawa natin. Medyo na-excite lang ako. Baka mauna natin ang mensahe mga kapatid. Amen? Ito, no? Kapag tinanggap po natin ang ating Panginoon, ito po yung mga bagay na makukuha natin. Una-una, magkakaroon po tayo ng pag-uusig, persecution, opposition. Marami po mga kapatid na opposition, Tagalog. Lalaban, sasalungat. Ito yung pinakamagandang word. Marami pong sasalungat sa ating buhay, sa ating pananampalataya. Brad, bakit ganyan ka na? Pare, tol. Mare, kumare. Anong nangyari sa iyo?
Ikaw dati ang kataas ang magtagi sa amin. Natutuwa ako sa inyo noon, hindi ka na pumulutan. Tubig-tubig lang chaser mo. Hindi mo na kailangan ng hindi mo na kailangan ng juice. Hindi mo na kailangan, soft drinks. Mayaman-yaman yun, ano naman yun. Chaser soft drinks. Magkakaroon po tayo mga kapatid, kapag tayo po ay naglingkod at tinanggap po natin, isinurrender po natin ang ating sarili sa ating Panginoon. Sabi ng ating Diyos mga kapatid sa Juan, kung kayo'y kinapuputan ng sanlibutan, ay alamin ninyo na ako muna ang kinapuputan nito bago kayo. Kasi ang sinasabuhay na po natin ay ang ating Panginoon. Si Lord ang nagbago po sa atin, kaya ang tawag sa atin ay Christian. Ibig sabihin, Christ-like, katulad po ng ating Panginoon. Ang kinabubuhay na po natin ngayon ay ang ating Panginoon. At kung ano man ang maging oposisyon, amen, kasalungat nila sa ating, sinasalungat po tayo, pinapersecute po tayo, inuusig tayo, tandaan po natin, ito po'y dahil sa pananampalataya. Medyo negative bang pakinggan? Dahil sa pananampalataya, tayo inuusig. Nag-Kristiyano ko pa kasi. Tanda ko nun si Pacquiao. Di ba si Pacquiao, debutado yan? Nung siya naging Kristiyano, ilang talo yan? Natalo siya. Ang sabi ng mga tao, ay, nagkano kasi. Nag-born again kasi. Pero hindi mga kapatid. Amen, tandaan po natin na kapag tayo pine-persecute, kasi isa po yan sa matatanggap natin. Isa yan sa perks na matatanggap natin kapag tayo po ay naging mananampalataya. Ano po? Na tayo po ay magkakaroon ng oposisyon, magkakaroon ng persecution po sa atin. Uusigin tayo. At ang sabi dyan sa 19, kung kayo'y taga-sanlibutan, ayan, iibigin kayo ng sanlibutan na parang sa Kanya. Ngunit dahil kayo hindi taga-sanlibutan, ayan ang ganda no? Ngunit dahil kayo hindi taga-sanlibutan, kundi kayo'y pinili ko mula sa sanlibutan, kaya napuput sa inyo ang sanlibutan. Amen. Nakuha niyo yung word na sanlibutan. Ibig sabihin, yung mga tao hindi nananampalataya sa ating Panginoon. Hindi katulad ng ating pananampalataya, ng ating belief, ng ating paniniwala. Yan po yan mga kapatid. Kung tayo po ay walang persecution sa ating pananampalataya, walang opposition sa ating pananampalataya, magtanong po tayo sa ating sarili, mananampalataya pa ba ako? Kasi ang sabi po dito mga kapatid, kung tayo ay taga-sanlibutan, anong iibigin tayo ng taga-sanlibutan na parang sa Kanya? Ibig sabihin, lahat ng ginagawa natin, walang opposition mga kapatid. Kaya ang mananampalataya, walang pagsubok, at hindi sinusubok ang pananampalataya, ay hindi mananampalataya. Kuhitin niyo yung katabi, tama, di ba? Amen? Alalahanin ninyo ang salitang sinabi sa inyo, ang alipin ay hindi higit na dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung kayo kanilang inuusig, kung ako'y kanilang inusig, kayo man ay kanilang uusigin din. Kung tinupad nila ang aking salita, ang inyo man ay tutuparin din nila. Ayan mga kapatid. So sino dito yung number one kritiko dati ng pananampalataya? Amen? Yung yung hindi siya yung unang mananampalataya sa kanilang pamilya o sa kanilang noon. Merong ganyan na galit na galit kayo sa pagsamba. Sino ganyan noon mga kapatid? Pupunta ka na naman sa church. Si Sister Mary Rose, pupunta ka na naman sa church. Pero pag pumupunta sa inuman, wala, masaya lang. Binibigyan pa ng pamasahe. Oh, ayan. Pero pag sa church, galit na galit. Amen? Kasunod, meron po sa atin na persecution and opposition. Ano pa pwede natin matanggap? Sacrifices and self-denial. Ayan, dahil nga po ang kinabubuhay po natin
serving Christ, requires giving up personal desires, habits, and lifestyle. Kasi ito po ay magiging conflict. Masasalungat po nito ang katuruan po ng ating Panginoon. So yung ating kagustuhan, bilang tao, yung sarili natin, kapag tayo po ay tinanggap natin ang ating Panginoon, kapag nag-yes tayo na sumurrender sa ating Panginoon, meaning na mga kapatid, tayo ay itatanggi natin yung ating sarili. Yung sarili nating kagustuhan ay hindi na natin pwedeng sundin. Kundi ang kagustuhan na ng ating Panginoon ang dapat nating sundin. Marami pong tumitigil po dito. Tinatanggap nila ang pananampalataya. Pero kapag marami na silang isasacrifice, itatanggi na nila yung kanilang kagustuhan, umaayaw na, ay, gusto ko pamandin yung nakahikaw ako. Medyo maganda ako dyan pag nakalansing. Ay, gusto ko pamandin yung nakapantalon. Ay, gusto ko pamandin yung umiimik ako ng malulutong na chicharon. Hindi na mawawala sa akin to. Lumaki na akong ganito. Ang sabi dyan mga kapatid, sinabi niya sa lahat, kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at magpasan ng kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Amen? Kapag talagang gusto po natin 100% na sumunod sa ating Panginoon, itatanggi na natin ang ating sarili. Ibig sabihin mga kapatid, hindi na yung ating sarili ang ating uunahin, kundi ang kalooban na po ng ating Panginoon. Amen? Kaya di ba may mga naririnig tayong Kristiyano na sinasabi pagkalooban ni Lord. God's will. Diba, pag nagdidesisyon tayo or meron tayong mga bagay na hindi natin alam, maintindihan pa, o kalooban ng Panginoon na mangyari. Ganyan naman tayo lagi Kasi alam natin na ang buhay na kinabubuhay natin, ito po'y binili na ng ating Panginoon at hindi na natin pagmamayari. Ang buhay na meron tayo ay galing po ito sa ating Panginoon na nagbibigay sa atin ng biyaya. Kaya kung ano man ang mangyari at ano man gustuhin ng ating Panginoon, siya pong mangyayari sa buhay natin at ito namang mga bagay na ito ay sa ika-aayos naman natin. Amen? Parang ayaw niyo yatang itanggi niya sarili. Ano po? Meron pa rin ba kayo mga kapatid na hindi maibigay sa ating Panginoon? Nauna kayo may meron pa rin ba tayo hindi ma-surrender sa ating Panginoon? Ano? Ang sabi po dito ng Biblia, mismo ang ating Panginoon nagsabi niya, kung sino man ang nagnanais na sumunod sa ating Panginoon, tanggihan niya ang kanyang sarili at magpasa ng kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Ang pananampalataya po natin, hindi po tayo kayang sagipin ng katabi natin. Amen. Ang pananampalataya, sabi ng Bible mga kapatid, work out your own salvation. Talagang pag himasikita natin, i-work out natin, ayusin natin, pagtrabahuhan natin ang ating pananampalataya. Dahil yung katabi po natin, bagamat mananampalataya, hanggang pananalangin lang yan. Pag-i-encourage lang yan. Pero sa atin na hindi natin tutulungan ang ating sarili, hindi po natin magagawa yung pagtanggi sa ating sarili kasi ang laman ay mas malakas sa espiritu kung ating laging bibibihin. Kung ating laging pagbibigyan ang laman. Di ba yan ang sinabi ng Biblia? May dalawang magkaaway na hindi pwede magbati. Ang laman at ang espiritu. Dahil ang laman ang gustong gumawa ng makamundong bagay at ang espiritu, yan ang gustong gumawa sa kalooban po ng ating Panginoon. Struggle po yan ng mga bawat isa po sa atin. Na itong laman na ito nakakagigil to minsan. Hindi nga tayo binigyan ng espiritu ng pagkatakot, pero yung laman natin takot naman. Kaya anong gagawin natin mga kapatid? Kailangan natin na palakasin po ang ating pananampalataya. Through prayers, reading the Word of God, and fasting. Pinakamadali mga kapatid sa lahat. Kung gusto natin supilin ang ating laman, kailangan natin ng fasting. Di ba sabi ng Bible mga kapatid, may mga bagay na hindi kayang sa pananalangin. Kailangan po ng ayuno, pagpapasting mga kapatid.
Kaya yung laman natin, masyadong itong pasaway. Kaya kung lagi natin itong pagbibigyan, mas malakas po ang laman natin. Mabilis tayong bumagsak sa pananampalataya, magkamali at magkaroon ng pagkukulang. Kaya sa atin mga kapatid, bilang mga mananampalataya, kung gusto po talaga natin na sumunod po sa ating Panginoon, serving Christ requires sacrifices. Kasunod, worldly losses. Ayan. Pag tayo po ay naglingkod sa ating Panginoon, meron tayong meron tayong bibitawan, mga relasyon, mga makamundong bagay, mga status natin, mga opportunities na alam nating maglalayo sa kalooban po ng ating Panginoon. Di ba? Sabi ni Pablo, inari niyang kalugihan ang lahat ng kanyang mga natamo, alang-alang sa makuha niya ang ating Panginoon, si Kristo. Di ba? Alam natin kung si Pablo, kung kilala po natin si Pablo, isa po siyang great evangelist. Siya po ay great preacher, magaling siyang preacher mga kapatid, church planter. At bago siya maging mananampalataya, alam natin yung educational attainment niya. Siya magaling, matalino. At isang tinitingalang lingkod ng mga Pariseo, mga kapatid. Pero lahat ng yan, katalinuhan, karunungan na nakuha niya, mga kapatid, sa mundong ito, ang sabi niya, tinuring niya ang kalugihan at tinignan niyang basura ang lahat ng yan, makuha lang niya si Kristo. Ang pananampalataya. Kaya sa atin, sa kapag tayo po ay isinurrender natin ang sarili natin sa ating Panginoon, marami rin pong mawawala sa atin. Niniwala po ba kayo dyan? Sa mga naglingkod na dito, noon sila'y nasa mundo, nung sila'y naglingkod sa ating Panginoon, ilan na? Gaano na karami ang nawala sa inyo? Ha? Alak. Yung collection ng alak. Ang mahal ito. Jack Daniels. Mahal. Ano pa mga kapatid? Yung iba, merong great value. Yung iba naman, okay lang. Dali lang bitawan. Hoy, mga kabarkada po natin. BI. Yun pa man din ang masarap samahan. Yung mga pasaway. Kasi iba ang trip. Pag mga pasaway ang tropa, barkada. Sabi nga, break the rules. Ganyan ang mga tropa-tropa noon, mga kapatid. Kasi kung ano yung bawal, yun yung masayang gawin eh. Tama. Sino mga ganyan kaibigan noon, mga kapatid? Alam yung trespassing, nanguha pa rin kayo ng mangga. Mas masarap daw yung manggang nakaw eh. Sa gagawin nyo, gabi, maninipat kayo ng mga manok. Madali lang kunin yun eh. Pag gabi na, nakahapon na. Hindi ba yun? Kaya tatako yung mga kapitbahay. Parang kulang na yung manok natin. Marami po tayo mga kapatid na iiwan pag tayo po ay naglingkod sa ating Panginoon. Kaya sabi ng Galatia mga kapatid, sabi ng Korinto, tayo po'y bagong nilalang na. Bibigyan tayo ng bagong pangalan, ibig sabihin bagong identity ng ating Panginoon kapag tayo ay naglingkod sa ating Panginoon. Amen. Yung dati nating masamang imahe ay gagawing magandang imahe na ng ating Panginoon. Dati ang tatak natin sa mundo ay yan ay mataray. Hindi ba sa bulero? Walang ginagawang masaya. Walang ginagawang maganda. Mas gusto na yan eh. Makasira kaysa makaayos. Pero dahil nga tayo maglilingkod sa ating Panginoon, yung mga dati nating bagay, iiwanan po natin yun. Yes. Amen. Kaya yung lahat mga kapatid, kapag tayo naglingkod sa ating Panginoon, i-consider natin ito. Kung maglingkod talaga tayo sa ating Panginoon, tanggalin na po natin lahat. Kasi sabi po dito, huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya na para bang kapareho ninyo sila. Amen. Marami pong ganyan, Kristiyano pag Linggo, hindi na Kristiyano pag Lunes hanggang Sabado. Amen. Sunday Christian kung tawagin. Amen? Marami pong ganyan. At nagiging ganyan tayo minsan.
Kano daw kadalas ang minsan. Amen? Sino yung ganyan noon? Nung hindi pa talaga sila fully submitted, fully surrendered sa ating Panginoon, kapag lingkod lang sila Kristiyano. Tahimik nyo ngayon. Nag-iisip talaga kayo, no? Ay, tama. Kasi hindi kayo hindi kayo hindi agad. Magaling. Ganyan na kapatid, ang sabi dyan, huwag tayong makisama sa mga di sumasampalataya na para bang kapareho ninyo sila. Walang problema, nakipagkaibigan tayo. Pero huwag tayong umayon sa kanilang masamang ginagawa. Yan po yung ibig sabihin po na, hindi ibig sabihin na, ay, hindi ka namin ka-church, hindi na kita sasama. Hindi po ganun. Ang sabi lang po, ang gusto lang pong sabihin po dyan, yung mga ginagawa nilang masama. Maaari bang magsama ang katuwiran at ang kalikuan? Maaari bang ikaw ay mananampalataya at the same time makasanglibutan? Mananampalataya kapag linggo, sangli pag Monday. Doble kara. Amen? O kaya ang liwanag at ang kadiliman. Maaari bang magkasundo si Kristo at ang dyablo? Ay, matindi, no? Ano ang kaugnayan ng sumasampalataya sa di sumasampalataya? O di kaya ang templo ng Diyos sa Diyos-Diyosan? Hindi ba tayo ang templo ng Diyos na buhay? Siya na rin ang naisabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila ay magiging bayan ko. Kaya't lumayo kayo sa kanila, humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon, iwasan ninyo ang anumang marumi at tatanggapin ko kayo. Kung gusto nating tanggapin tayo ng ating Panginoon, mga kapatid, ang sabi nga ng Biblia at galing din sa kasabihan, huwag tayong mamangka sa dalawang ilog. Kung ang bangka natin ay iisa. Amen. Maglingkod, maging Kristiyano na. Amen. Sumampalataya ka na, sumampalataya ka na, seryosuhin mo na. Amen, dahil malapit na bumalik si Lord. Amen. Ano kaya kung meron tayong ugaling ganyan? Amen, na tayo po ay Kristiyano paglinggo, tapos hindi mananampalataya, taga-sangli. Kapag ibang araw, ay paano kapag dumating si Lord ng Lunes? Revival ka ng linggo. Tapos, nung Lunes, nag-aakyatan na, gaangatan na yung mga tao. Ay, kagagawa mo lang kasalanan. Sabi ng isang kwento, mga kapatid, yung isang kwento, nag-angatan na lahat, umangat din naman siya. Nga lang, sumabit siya doon sa kabli ng kuryente. Kasi merong upos ng sigarilyo dun sa kanyang paa, hindi na siya makaangat. Amen. Kasi hindi siya fully committed sa ating Panginoon. Amen. Hindi natin mahirap mga kapatid i-predict kung kailan darating ang ating Panginoon. Kasi ang sabi ng Biblia mga kapatid, normal. Ang mga tao nagkakainan, kakasiyan, nagkakasalan mga kapatid. Ibig sabihin, normal po yung pagdating ng ating Panginoon, walang senyas. Kasi ang sabi ng mundo, ay malapit na, nagyayanigan na, nagpuputukan ng mga bulkan, nagkakaroon ng gera. Hindi yun ang sign, mga kapatid, malapit na dumating ang ating Panginoon. Ang sabi diyan, pag darating ang ating Panginoon, kalmado. Sa oras na hindi natin inaasahan. Kasi yung mga oras na hindi natin inaasahan, kalma tayo eh. Kasi kapag mayroong naglilindulan, matitinding bagyo, talagang nagpe-pray na tayo. Activated na yung faith. Lord, nandito malapit ka naman dumating. Lord, sama mo ako ha. Pero pagkalma ng mga kapatid, wala nang mga pagsubok na dumadating, wala nang nakakatakot na diyan tayo lumalahilo. Kaya ang mananampalataya, kailangan ng pagsubok para hindi lumaylo sa paglilingkod. Amen. Mahirap po yung mga kapatid. Talagang revival ka ng linggo, kinabukasan na eh. Turutot bigla. Angatan na lahat. Ikaw, iyak ka na, iyak, Lord, sama mo na ako. Nagsisisi na ako. Wala na. Kaya sa atin, mga kapatid, no? Tayo po ay kung maglilingkod na po tayo. Huwag na natin sayangin ang pagkakataon, mga kapatid. Kasunod, spiritual warfare.
Amen. Ang Kristiyano, ang pagtanggap sa ating Panginoon, hindi sa laman ng pakikipagdigma, kundi sa Espiritu, mga kapatid. Sabi yan, sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa may kapangyarihan, di nakikita na nagahari sa sanlibutan na sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual na kasamaan sa kalangitan. So merong spiritual battle. Pagdating sa pananampalataya, meron po talaga yan. Ano po yung pinakamadaling i-identify na spiritual battle? Katamaran. Number 1, spiritual battle po yan. Kasi ang katamaran, pwede kang i-disable ang prayer life, pwedeng i-disable ang service mo sa ating Panginoon, paglilingkod mo. Maraming pwedeng i-disable po yan, mga kapatid. Kaya isang pakikipagbaka po yan sa ating pananampalataya. Ano po, tayo po ay, we're living, mga kapatid, no? Like tayo ay nasa langit na. Amen, kasi tayo po ay dito sa lupa ay, sabi nga ng Biblia, mga kapatid, tayo po ay mga strangers. Alien, alien tayo, pero hindi tayo illegal alien. Amen. Tayo po, mga kapatid, ay makikipagbakang spiritual. Amen. Kaya alam niyo, mga kapatid, may mga pagkakataon, di ba? Kung sabi, natatalo na ako ng kalaban. Yung naririnig kayo ganyan nagpapatotoo, parang na ako nasisira na ng kaaway yung ating prayer life. Makikipagbaka po talaga yan. Pero tandaan po natin, kasama natin ang ating Panginoon sa pakikipagbakang ito. Hindi tayo iiwan ng ating Panginoon. Hanggat tayo po ikakapit sa ating Panginoon, nandyan po ang pagsama po ng ating Panginoon. Amen? Dahil sabi nga ng Bible, the battle is the Lord's. Amen. Ang pakikipagbaka natin ay sa ating Panginoon. Hallelujah. Wala naman talaga tayo kayang gawin eh. Ang sabi nga, mga kapatid, tayo ay weak vessel. Mahina po tayo, mga sisidlan. Wala po tayong lakas. Amen. Kaya it's either, mga kapatid, na ang ating Espiritu ng ating Panginoon ang siyang tumulong sa atin, kumuha sa atin, o yung Espiritu ng kaaway. Dalawa lang naman ang pwedeng kumuha sa ating buhay. Dalawa lang naman ang pwedeng kumontrol sa buhay po natin. Amen. So, nasa inyo po kung sino yung inyong magpapakontrol ko, kung kanino kayo magpapakontrol. Sa ating Panginoon ba? O dito sa isa? Nag-iisip ulit kayo? Grabe naman kayo pag-isip. Nakakakaba rin po kayo mag-isip. Amen. Pero tandaan niyo, mga kapatid, kailangan natin ng discerning spirit. Kailangan natin ng presensya ng ating Panginoon. Kasi hindi po natin alam yung ating pakikipag-battle, yung ating pakikipag-digma, mga kapatid. Hindi natin alam, baka yan ay disguise ng kaaway. Akala natin pagpapala galing sa ating Panginoon, kaya talagang bigay na bigay tayo. Pero hindi natin alam, mga kapatid, ito pala kapamaraanan ng kaaway. Para mas lalo tayong ilayo. Diba sila yung mga may alam na kayo na na-deceive? Ibig sabihin, mga kapatid, nadaya. Na-scam ng kaaway, kala nila nasa Panginoon pa sila, yung pala hindi na. Yun, si parang Kibuloy. Tatakbo nga pala si Kibuloy ngayon. Ano mga kapatid, si Kibuloy, ang history na siya po ay UPC baptized. Kaya sa resume niya, makikita niyo, mga kapatid, former UPC pastor. Sa Acts Bible School yung nag-graduate, theology. First youth president ng UPC Philippines. Galing po yan sa atin, pero na-deceive siya dahil nga magaling siya, matalino. Pero di pala yung masyadong matalino. Kaya huwag kayo masyadong mag-isip, ha? Wala na lang isip. Mas lalo kung walang isip, mapupudpud yan. Amen. Hindi, pag sa atin, mga kapatid, huwag tayo masyadong magaling sa ating sarili. Alam niyo, mga kapatid, ang nakadeceive kay Bunoy, yung pride. Huwag tayo masyadong mapagbataas dahil ang sabi ng Biblia, mga kapatid, ang siyang nagpapakababa ay siyang itinataas ng ating Panginoon at yung tinataas ay siyang binababa. Hayaan ang ating Panginoon siyang magtaas po sa atin. Amen. Hayaan ang ating Panginoon siyang mag-promote po sa atin, mga kapatid. Amen. Kasi kahit gaano tayo kagaling, ito po'y galing lahat sa ating Panginoon.
Praise God. Kaya sa ating mga kapatid, sa pakikipagbaka natin spiritual, lagi tayong magpakumbaba sa ating Panginoon. Lahat ng battle spiritually ay nananalo sa pamamagitan ng pagluhod. Amen. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Lahat ng pakikipagbaka sa spiritual, hindi mo yan matatalo kung hindi ka luluhod sa ating Panginoon. Kung hindi ka manalangin sa ating Panginoon. Kaya kung gusto natin lagi tayo ay manalo, lumuhod lagi tayo sa ating Panginoon. Magpakumbaba lagi tayo sa ating Panginoon. Kasi hindi natin masisigurado ang buhay po natin sa mundong ito na tayo ay laging panalo kung hindi tayo marunong makipag-usap sa ating Panginoon. Though may promise ang ating Panginoon na lagi tayong magtatagumpay. Kasi sabi ng Biblia, we are more than conquerors. Pero sabi ng Revelation, mga kapatid, yung overcomers, yung mga nagtatagumpay, siya lang yung bibigyan ng putong ng buhay. Kung gusto po natin na tayo po ay magtagumpay sa pakikipagbaka espiritual, kailangan natin talagang lumuhod sa ating Panginoon. Manalangin sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. At ang kasunod, yan, magkaroon tayo ng responsibility. Kung hindi tayo responsable, nung tinawag tayo ng ating Panginoon, nabigyan tayo ng responsibility. Amen. Kailangan, mga kapatid, ang sabi po dito, subalit matakot kayo sa Panginoon, manatili kayong tapat sa Kanya, paglingkuran niyo siya ng buong puso, at lagi niyong alalahanin ang mabuting ginawa niya sa inyo. Amen. Lagi nating alalahanin all the good things, hallelujah, na ginawa sa atin ng ating Panginoon. Wala namang ginawang masama sa atin ng ating Lord. Kahit binigyan tayo ng pagsubok, sa ikabubuti yun. Amen. Diba, sabi ni Brother Darwin, mga kapatid, sabi din sa ating Sunday School, mga kapatid, lahat ng pagsubok, lahat, mga kapatid, yan ay binibigay lang po sa atin para sa ikabubuti natin. Amen. Kaya sa atin, mga kapatid, yung responsibility, yung pagiging responsible bilang mga mananampalataya, talagang ano yun natin eh. Kaya kailangan, kung gusto mo ng maging ayos yung responsibility, kailangan mo ng discipline. Amen. Kasi kung wala kang discipline, hindi ka magiging responsable. Kung hindi ka disiplinado bilang mananampalataya, yung mga itinuto ka sa iyo ng ating Panginoon, yung pinagkakalob sa iyo ng ating Panginoon, hindi mo yan magaganapan ng ayos. Amen. Kaya yung sa may mga ministry po dito, amen, ganapan po natin ang ayos yan. Disiplina po natin yung ating sarili dahil tayo po ay naglilingkod hindi sa tao, hindi sa pastor, kundi naglilingkod po tayo sa ating Panginoon. Kaya ibigay natin yung the best natin sa ating Panginoon para ibigay din ni Lord ang the best para sa atin. Amen. Praise God. Kaya kahit gaano kabigat pa ng responsibilidad na binigay sa iyo ng ating Panginoon, kung mamahalin mo yan dahil yan ay bigay sa iyo ng ating Panginoon at gagawin mo ang the best dyan, hallelujah, yan ay magiging madali para sa iyo. Kahit parang mahirap sa iba. Tama po ba? Amen. Nag-iisip na naman kayo. Amen. Kaya sa atin, mga kapatid, sa lahat ng mga nabanggit, kung titingnan sa labas, abay, grabe naman pala yung paglilingkod nyo. Ano, kapag tinanggap po ang ating Panginoon, anong unang mangyayari po sa atin? Magkakaroon ng persecution. Magkakaroon tuloy ako ng oposisyon. Kaaway agad, ano? Tapos kasunod, hindi ko na pwedeng gawin yung sarili kong kagustuhan kasi self-denial. Yes. Ganyan palang paglilingkod. Tapos kapag tinanggap po ang ating Panginoon, marami palang mawawala sa akin. Tapos meron pang pakikipagbaka spiritual. Ano? Tapos, yung sinong dito ang gusto ng responsibilidad? Ako ayaw ko yan, mga kapatid. Amen. Kasi baka baka mag-fail tayo. Yun yung isang pag malaking responsibility, malaki ang failure na pwedeng mangyari kapag hindi ka ayos. Amen. Kapag isang manager ka ng isang establishment, mga kapatid, isang company, kapag nagkamali ka, buo hanggang baba ang pwedeng madamay. Kaya paglaki ng responsibility, talagang pagkapit sa ating Panginoon. Amen. Kasi maraming pwedeng madamay. Tama po ba? Amen. Halimbawa na lang dito, mga kapatid, may responsibility sa music, mga kapatid, musician.
Mainly si Jerome. Yung mga kapatid, pag pumalya mga kapatid ang sound system, titingin lahat tayo sa kanya. Boy, ikaw na. Amen. Di ba, sa part mga kapatid, ng may responsibility din, nakakahiya. Manlulumo po tayo. Amen. Kasi parang na-fail natin yung marami. Ganon din po yan mga kapatid sa pananampalataya. Kapag may ministry ka na binigay sa iyo ng ating Panginoon, hallelujah, kailangan mas lumapit ka sa ating Panginoon. Kasi pinagkatiwalaan ka ng ating Panginoon. Kahit hindi ka katiwa-tiwala, pinagkatiwalaan ka pa rin ng ating Panginoon. Kahit wala kang makita sa sarili mo, Lord, bakit binigay mo sa akin to? Ibinigay sa iyo ng ating Panginoon. Dahil alam ng ating Panginoon ang kaya mong magawa sa kaharian ng ating Diyos. At lahat naman mga kapatid, isipin po natin ito, ilagay po natin sa ating puso, ilagay natin sa ating isipan, kapag binigyan tayo mga kapatid ng ministry sa ating Panginoon at hindi natin makita kung bakit ito binigay sa atin, ang isipin lang natin mga kapatid, ito'y binigay ng ating Panginoon with a purpose. Amen. Ibinigay sa atin to ng ating Panginoon dahil may dahilan po yan. May layunin po ang ating Panginoon. So never question the Lord. Mga kapatid, wag na tayo magtanong sa ating Panginoon. Tanggapin na lang po natin ito dahil ito'y kalooban sa atin ng ating Panginoon. Kaya, bagamat mga naisip mo natin, mga negative mga kapatid, ang tanong, are we still willing to surrender our life to Him? Kahit may pagsubok, Amen. kahit may mawawala po sa atin, Amen. kahit maraming mga bagay na hindi tayo magagawa na. Parang malakas yata dito. Parang dito lang malakas, Sister Annie lang dito nagdadala. Sinari Josie. Amen. Kaya pa natin mga kapatid, hallelujah, maglingkod pa rin. Ibigay pa rin natin ang buhay na sa ating Panginoon kahit maraming mawawala sa atin. Amen. Hallelujah. Mahirap mga kapatid, no? Makakapag-isip din. Kung hindi ka talaga in love sa ating Panginoon, mag-iisip ka rin. Kung hindi mo mahal ang ating Panginoon, mag-iisip ka rin. Ganun ba talaga yun? Ganun ba talaga maging mananampalataya? Ibig sabihin, hindi na ako pwedeng magpaganda-gandang ganito. Hindi na ako pwedeng magpaseksi, hindi na ako pwedeng magpaangas. Amen. Wala nang kolorite, hindi ka na pwedeng maging Juday. Hindi, luma na si Juday. Sino ba yung mga bagong ngayon mga lumalabas? Si Kim Cho. Medyo kalahati na ho yun sa luma. Hindi na ako pwedeng maging... Kaya kasi mga artista ngayon, mga bago eh. Ha? Ha? Sino yun? Sino yan? Si Piang. Okay. Alam ko Piang. Piang. Hindi mo na pwedeng yung mga gagayahin mga kapatid yung mga idol mo mga kapatid. Dati sa amin, lumaki kami mga kapatid, mga kapitbahay namin, ang idol si Ruben. Kaya kapag lumakad, nakaganyan din. Maangas yun mga kapatid. Kaya lumaki kami na, alam niyo Jerome, mga kapatid doon sa barangay namin, halos wala talagang bakla. Oo, noon mga kapatid, may bakla doon, siga rin. Patay na ngayon yun. Lumaki mga kapatid, ano sa amin, mga siga doon eh. Mga Ruben kasi yun eh. Simula na! Yan mga kapatid. Kaya ang mga astigin dun sa amin. Tapos ang mga sound trip ay yung Kiss, ano ba yan, mga Aerosmith, yung mga pangtambay, yung Guns N' Roses, yung mga Bon Jovi, It's My Life, mga ganong kanta mga kapatid sa amin. Pero pag tayo ay susunod sa ating Panginoon, tatanggalin natin lahat yun. Yes. Amen. Lahat ng mga bagay na masarap sa ating pandinig, masarap sa ating panlasa, masarap sa ating mata, tatanggalin natin lahat yun kapag yan ay laban sa ating Panginoon. Kaya pa natin yan mga kapatid. Amen. Sana mga kapatid na maisip natin sa ating sarili na ang paglilingkod sa ating Panginoon ay hindi biro. Pero, bagamat may mga ganong sitwasyon mga kapatid sa ating buhay,
maraming mga bagay na talagang paghihirapan po natin, makuha lang natin ang ating Panginoon. Yung paglilingkod po natin, hindi lang mga magagandang bagay na nakukuha natin. Sabi nga, hindi nangako ang ating Panginoon na kapag tayo ay naglingkod sa Kanya, hindi nangako si Lord na hindi na tayo dadaan sa pagsubok. Walang promise sa Bible nan. Na hindi na tayo dadaan sa pagsubok, na hindi na po tayo dadaan sa mga problema. Ano pa? Na hindi tayo dadaan sa mga karamdaman, na hindi po tayo dadaan sa mga kahirapan, hindi po tayo dadaan sa mga panghihina, hindi tayo dadaan sa mga kawalan. Lahat po yan ay daraanan pa rin ng tao kapag naglingkod tayo sa ating Panginoon. Akala kasi ng iba, kapag naging Kristiyano ka na, wala ka nang dadaan ng problema. Delikado yun. Delikado yun mga kapatid, kapag ang tayo wala ng problema. It's either, dalawa lang yun eh. Sira ng utak nun, saka patay na. Yun ang tao, mga walang problema. Tama, naniniwala po ba kayo sa akin? Parang duda na naman ako sa inyong paningin. May, sa amin, medyo may ano-ano sa utak. Kailan si Kirara, si Kirara, yung palakad-lakad yun. Mula Isabang papunta ng bayan, babae. Si Kirara. Ayun, sarili niyang mundo. Wala siyang pinoproblema. Lalakad lang yun, sasakay sa jeep, hindi mo problema na mamamasahe. Sisingilin mo ba yun? Baliw. Wala mga kapatid, kung saan siya humiga, doon ang tulog. Wala nang problema. Mahirap yung ganun walang problema. Ano sa mga kapatid, sabi mga kapatid, na yung isa pang bagay na taong walang problema, yung patay na. Maghapon na nakahiga yun. Wala na talagang po problemahin yun. Sa atin mga kapatid, tayo po ay naglingkod sa ating Panginoon, hindi tayo after sa mga pagpapala. Di ba yun ang sabi ng kanta? Amen? Na tayo po ay inibig natin ang ating Panginoon, hindi sa mga himala ng ating Panginoon. Hindi sa mga bagay na mahihita natin sa ating Panginoon. Minahal natin ang ating Panginoon dahil mahal natin ang ating Panginoon. No question. Hallelujah. No what if ang Panginoon, kaya natin pinaglingkuran ay dahil siya'y Panginoon. Yan na po dapat na maging purpose ng paglilingkod natin sa ating Panginoon. Bonus na yun na tayo pinagpapala. Bonus na mga kapatid na tayo pinapagaling. Bonus na mga kapatid na tayo kinakalinga. Bonus na yung nakakaramdam tayo ng pag-ibig. Bonus na po yung lahat ng bagay na yan. Ang paglilingkod natin sa ating Panginoon, ang pag-ibig natin sa ating Panginoon ay dahil sa Diyos. Yun na yun. Amen. Yun na po mga kapatid yung pinakapunto ng ating paglilingkod sa ating Panginoon dahil siya Diyos na dapat paglingkuran. Amen. Praise the Lord. Kung hindi pa ganyan mga kapatid, ang ating isipan, hindi pa tama yung ating pananampalataya. Hindi pa tama yung ating relasyon sa ating Panginoon. Dahil kung ang paglilingkod mo ay dahil para meron kang makuhang pagpapala, hindi pa yan. Darating ka na, malapit na, pero hindi pa yan. Bagamat walang pangako ang ating Panginoon na hindi tayo dadaan sa mga mahihirap na bagay, pero ito yung mga magagandang pangako sa atin ng ating Panginoon na bibigyan po tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Hallelujah. Ang paglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid, sabi niya, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak, upang ang sino man sa kanya sumampalataya, huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, sapagkat hindi niya sinugo ng Diyos ang kanyang anak sa sanglibutan upang hatulan ng sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ibinigay sa atin ang ating Panginoon, siya'y napako sa krus para sa ating kaligtasan. Parang hindi kayo masaya, mga kapatid. Hindi kayo ililigtas ng ating... Gusto niyo dito sa mundo? Amen. Ako, Lord, wag muna ngayon. Pero gusto kong makasama ang ating Panginoon. Amen. Baka pilosopoy niya ako. Maraming pilosopo dito eh. Pastor ngayon ha? Wag muna. Di ba sa atin mga kapatid, gusto nating makasama po ang ating Panginoon. Gusto nating makapili ang ating Panginoon kasi alam po natin na once tayo ay niligtas na ng ating Diyos, doon sa langit wala nang pag-iyak.
Doon sa langit, wala nang karamdaman. Doon sa langit, wala na tayong aalalahanin. Doon sa langit, mga kapatid, nandun ang lahat ng ating pangangailangan at ang lahat ng kailangan natin ay nasa ating Panginoon. Kaya marami mga mananampalataya, maging ang mga apostol, alagad ng ating Panginoon. Mas gusto nilang makapiling ng ating Panginoon. Kaya sa kanila, mga kapatid, patay kung patay ang pananampalataya. Di ba, alam natin sa television, mga kapatid, yung mga alagad ng ating Panginoon, 12 apostle, mga kapatid, isa lang doon ang namatay ng normal. Lahat sila, mga kapatid, ipinako ng nakabaliktad, pinakuluan, tulan ng ulo, mga kapatid. Pero sa kanila, wala yun. Kasi ang kamatayan ay kapakinabangan. Amen. For me to live is Christ, and to die is gain. Kung mabuhay man ako para sa ating Panginoon, at kung mamatay sa Panginoon pa rin ako. Yan po sinabi ni Pablo, mga kapatid. Kaya tayo, mga kapatid, maglingkod lang tayo sa ating Panginoon. Hallelujah, dahil yung kaligtasan natin ay nasa ating Panginoon. Isa pa sa promise ng ating Panginoon, magkaroon pa tayo ng kapayapaan at kagalakan. Amen. A life in Christ brings peace that surpasses understanding. Ibig sabihin, hindi maintindihan yung kanyang, sabi dito, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagdaing na may pagpapasalamat ay ipapakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi masayod ng isipan ay mag-iingat ng iyong mga puso at ng iyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Ayan, mga kapatid, kapag tayo ay naglingkod sa ating Panginoon, may kabagabagan man tayo sa ating mga puso, ipanalangin lang po natin, ibigay lang natin sa ating Panginoon, at yung kapayapaan, peace, in the middle of the storm, mga kapatid, ibibigay sa atin yan ng ating Panginoon. Ano mang bagyo dumaan sa ating buhay, ano mang bagyo, mga kapatid, dumaan sa ating pananampalataya, ang kapayapaan na galing sa ating Panginoon ay makakamta ng bawat isa. Basta tayo, mga kapatid, ay dumalangin lang sa ating Panginoon. Isa po yan sa kagandahan na meron tayong buhay na Diyos na pinaglilingkuran, na walang pwedeng bumihag po sa atin na mga bagay-bagay na ikasasama natin, kundi nandyan pa rin lagi ang kapayapaan ng ating Panginoon na hindi talaga, sabi niya, hindi masayod. Amen. Nagtataka ka na lang minsan, Lord, bakit nandito na ako sa kaguluhan? Pero hindi ko maintindihan, bakit kalmado pa rin ang puso ko? Amen, amen. Wala ba nang Nanginginig na ang katawan ko, Lord, pero yung puso ko hindi pa. Yes, amen. Siyang ganyan, mga kapatid. Yes. No? Na alam mo na, Lord, parang last day ko na ngayon, ha? Pero yung puso mo, kalmado. Amen. O kaya may mga sitwasyon sa buhay mo, mga kapatid, na, Lord, parang ano na, ikababagsak na ito ng buhay ko, ha? Pero kalmado pa rin. Yan po yung kapayapaang hindi masayod ng pag-iisip na galing po sa ating Panginoon. Hallelujah. Yung kalmadong puso. Kalmado, ano? Ano yung word mo? Kalmadong puso. Amen. Yung kalmadong puso yun, nai-apply agad ni Ate Anggi. Ano kami? Yan ang galing sa ating Panginoon, mga kapatid. May mga bagay na, sino dito, mga kapatid, sabi ni Kuya Leo, yung trademark ni Kuya Leo yun, Las Vegas na. Huling bigas na sa kaban. Kalmado pa rin, kasi alam natin ay, hindi naman ako gugutomin ni Lord. Amen. Huling pera mo na lang sa sweldo mo. Amen. Last money. Yung last money na yun, offering pa sa tithes. Dahil nga mahal mo ang ating Panginoon, nagtapat ka pa rin sa ating Panginoon. Maya-maya, biglang may nag-aabot sa'yo. Amen. Amen? Sino nakaranas ng ganyan? Last money na yun eh. Yun na yun. Tapos yung last money mong yun yung tithes and offering mo. Huwag kang matukso sa ganun. Huwag po tayong matukso sa ganyan kapag para sa ating Panginoon, para sa ating pag-ibigay mo yan. Ang ating Panginoon ang siyang bahala sa susunod. So mga kapatid, ngayon meron ka pa rin pera. Meron ka pa rin
may provision pa rin ng ating Panginoon. Kaya kalma pa rin. Wala ka na ginanan mo na yung bulsa mo, wala nang kumakalan sa'yo. Binabalik-baliktad mo na yung laman, wala pa rin. Kasi na mga kapatid, magtiwala ka lang sa ating Panginoon. Hindi kaya sabi, sanglid na natawa ko kanina, mga kapatid, sa sanglid natin Tunay din naman, ang mga tao na walang pera. Salamat sa Panginoon, hindi na ganyan tayo. Sino dito yung mga walang pera? Yes. Ako ba? Teka. Meron, hindi lang sapat. Parang hindi kayo natututo Meron po, hindi lang sapat. Huwag nyo kayong papasiro. Meron nga tayong tinatawag na pambahay sa wallet mga kapatid. Taong bahay. Taong bahay. Sa wallet natin kahit piso yan, taong bahay yan dyan. Bantay. Amen. Sa atin mga kapatid, magkaroon pa rin tayo ng kapayapaan. Kahit wala na, nandyan pa rin yung provision po ng ating Panginoon. Ang kagandahan lang yan mga kapatid, yung mga bagay na hindi mo inaasahan, yun ang gagawin sa iyo ng ating Panginoon. Amen. Kaya huwag tayong matakot. Yung kapayapaan ng ating Panginoon ay manatili at maghari sa ating puso. Pangatlo mga kapatid, nagkakaroon tayo ng purpose at meaning yung buhay po natin. Kapag tayo po mga kapatid ay naglingkod sa ating Panginoon, nagkakaroon po ng meaning, nagkakaroon po ng purpose yung buhay po natin. Dati ang pangarap natin ay magkaroon ng pangarap. Ngayon, meron na talaga tayong pangarap para sa ating Panginoon. Sino yung ganyan dati mga kapatid? Kay Brother Reynolds, kay Pastor Reynolds kayo na ang pangarap niya dati ay magkaroon ng pangarap. Matindi yung pangarap ni Pastor Reynolds. Ngayon mga kapatid, grabe na yung maganda na yung ministry po nila doon. Sa Padre Burgos, ako po yung masaya kasi kaklase ko siya sa Bible School. Nagsisimula na rin siya. Amen. So dalawa na kaming, ako ang unang pastor sa batch namin. Ay, may isa pala, pangalawa pala ako sa batch po namin. Yung pag siya nag-apply, pangatlo na. Amen, sa kabatch po namin. So, yung buhay po natin, nagkakaroon po ng purpose. At yung purpose na yun ay hindi galing sa'yo, kundi galing po yan sa ating Panginoon. Mas maganda kapag si Lord ang nagbigay kaysa dun sa ating kalooban. Kasi kapag ang Diyos ang nagbigay, talagang pagpapala po yan sa ating mga kapatid. Hallelujah. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Those who accord according to His purpose. May purpose po sa atin ang ating Panginoon at dapat alamin po natin yan. Lord, ano bang purpose ko? Bakit mo ako tinawag? Bakit ako naglingkod sa iyo? Lord, ipakita mo sa akin para maganap ko ng ayos. Amen? Natin yan, ipanalangin natin sa ating Panginoon. Huwag po tayong masiyahan sa ganito lang status natin na tayo ay naglilingkod na hindi natin alam kung bakit tayo naglilingkod. Kung bakit tayo tinawag ng ating Panginoon. Meron pa bang ganyan ngayon? Maraming ganyan ngayon. Hindi ko na kailangang magtanong. Amen. Marami pong ganyan ngayon na naglilingkod sila, pero kung iisipin nilang mas malalim, ano nga bang bagay na dapat kong gawin? Ano ba yung ministry na meron? Ano ba yung purpose ko? Bakit tinawag ako ng ating Panginoon? Alam niyo na yung calling niyo? Ako, alam ko na calling ko Nandito na ako Nandito na ako sa calling ko. Pero ano yung calling? Maraming calling sa inyo. Hindi lahat magpapastor. Pero lahat tinawag sa bagay sa layunin ng ating Panginoon. At ang yun ang dapat nating makuha, makita, malaman kung ano yun para maganapan po natin at mas lalong maging masigla ang kaharian po ng ating Panginoon. Amen? Sino dito alam na niya yung purpose niya? Kunti lang nag-praise God. Ayan. Sama-sama natin ipag-prayer. Lord, ipakita niyo na yung purpose po nila. Lord, ipakita niyo na yung meaning kung bakit sila naglingkod sa inyo. Nag-iisip ulit kayo? Lagang papasalamat ako kay Lord. Marami ng thinkers sa Sariaya. Kasunod sa paglilingkod. Amen. Nagkaroon po tayo dahil tayo po ay naging part, mga kapatid, ng katawan ng ating Panginoon. Tayo ay naging isang malaking pamilya.
sa harapan po ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, di ba, sino dito yung sino dito yung natutuwa mga kapatid na nandito sila sa church? Amen. Na nakikita niyo yung kapatid sa pananampalataya, iba yung banding sa loob ng church. No? Dito, sabi nung kanta natin, love, love, love. Nasunglit kanina mga kapatid, love. Di ba, iba yung ating iba yung kagalakan natin kapag nakikita natin yung kapatid sa pananampalataya. Ay, hindi na nakikinig. Parang may kaaway. Sino may kaaway dito? Amen. Di ba masaya po tayo na nandito tayo, na nakikita natin yung kapatid natin sa pananampalataya. Bagamat kilala na natin ang isa't isa, iba pa rin po mga kapatid yung connection, yung relation na meron tayo dahil sa Espiritu ng ating Panginoon. Nag-iisa po tayo, nagkakaisa. Kaya yung pag-ibig na hindi natin makuha sa labas, nakikita po natin sa loob ng kaharian po ng ating Panginoon. Amen. Sabi doon, sa pamamagitan niya, ang bawat bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang templo na nakatalaga sa Panginoon. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo man ay sama-samang itinatayo bilang tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Nagiging isang one big family ang bawat isa sa atin. Meron sino dito yung mga sino po yung dito nung nagsimula sila sa pananampalataya, nakuha sila, naglingkod sila, nagsimula sila dahil nakakuha sila ng parang tahanan sa loob ng church. Si Brother Jimmy, mga kapatid. Hindi sa turo. Hindi kayo sa turo na hikayat, kundi dun sa pagiging, yung pagmamahalan ng bawat kapatid sa pananampalataya. Sino yung ganyan, mga kapatid? Nakakuha kayo ng lugar sa loob ng church, mga kapatid, na parang nandyan, mga kapatid, yung puso nyo, parang ang sarap pumunta dun. Gusto ko dun kasi iba yung nararamdaman ko itong pagmamahalan. Iba yung nararamdaman ko doon kasi parang doon talaga isang malaking pamilya. Amen? At yung iba, isa rin yung susi, mga kapatid, yung pagmamahalan, nananatili sila sa loob ng church. Amen. Nananatili sila sa loob ng kaharian ng ating Panginoon. Nagkakaroon, mga kapatid, na sino dito yung bumabagsak na sa pananampalataya dahil merong comfort ng kapatid, merong nananalangin, merong lumalapit, merong nag-i-encourage, nagpapatuloy sa pananampalataya. Sino pong ganyan, mga kapatid? Praise God. Hallelujah, amunti nila. Amen. Sana maramdaman nyo din yun. At ang sabi po dito, mga kapatid, dahil nga tayo isang malaking pamilya, ang sabi dyan, pabayaan man ako ng aking ama't ina, kukupkupin pa rin ako ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Once na tayo po ay nasa kaharian na, nandito na sa church, mga kapatid, nandito na sa pamilya ng ating Panginoon, bagamat wala ka ng magulang, ang Diyos, mga kapatid, ang siyang kukupkup sa iyo. Dito, pagpasok mo, mga kapatid, maraming nanay dito. Amen. Nanay Annie, Nanay Lucy, Nanay Bilin, Nanay Lisa, lahat, mga kapatid, lahat yan, pwede mong tawaging nanay. Kung wala ka ng tatay, ayun si Brother Jimmy. Ayusin nyo lang. Ayaw. Mga kapatid, marami tayong tatay. Brother Eddie, marami tayong tatay po dito. Kung gusto mo ng kapatid, ayan, dami mong kapatid sa pananampalataya. Hallelujah, ang samahan, mga kapatid, hallelujah, ng Espiritu ng ating Panginoon, dyan po yung isang malaking pamilya. Kaya tayo po ay nananatili, ang bawat isa po sa atin, dahil nakatagpo tayo ng isang malaking pamilya sa loob ng tahanan po ng ating Panginoon. Isa po yan sa ipinangako sa atin ng ating Panginoon. Amen. Kasunod, yung guidance. Binigyan tayo ng guidance, mga kapatid. Hallelujah, hindi tayo pinabayaan ng ating Panginoon. Ang sabi diyan, ang salita mo, isang tanglaw sa akin na patnubay, sa landas kong daraan ng liwanag na tumatanglaw. So, tayo, mga kapatid, kapag tayo nag-desisyon, Brother Darwin, mga desisyon po natin, talagang nandyan yung guidance ng ating Panginoon. Nandyan po yung paglilid sa atin ng ating Panginoon. Hallelujah, na hindi tayo pinapasama ng ating Panginoon, kundi dinadala tayo sa isang mabuting bagay. Iba pag mayroong Diyos na buhay na pinaglilingkuran, mga kapatid. Ang kasunod po ay meron tayong lakas. Sino dito yung dumadaan ng mga trials? Dumadaan sa mga kapagsubukan, dumadaan sa mga challenges, dumadaan sa mga kapatid sa mga iba't ibang problema ng buhay. Sino yung dumadaan dyan, mga kapatid, ngayon? Amen. Lahat ng yan
ay may promise din ang ating Panginoon, mga kapatid. Mag-alala kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Kasunod mga kapatid, sabi dito, dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Kasunod, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y, sabi diyan, upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Amen. So yan pala mga kapatid, yung mga bagay na kapag tinanggap natin ang ating Panginoon, bagamat merong mahihirap na gagawin, nandito naman ang counterpart na tutulungan naman po tayo ng ating Panginoon sa pagdidesisyon natin. Tutulungan tayo ng ating Panginoon sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Amen. So, itong mga bagay mga kapatid, habang nag-aantay tayo, ibinigay na natin ang sarili natin sa ating Panginoon. Itong mga bagay nito, yung mga paghihirap, yung mga trials, mga kapatid, ito po ay panandalian lang. Yan sabi ng for I consider from the standpoint of faith that the suffering of the present life, yung mga paghihirap natin ngayon, mga kapatid, ay hindi, mga kapatid, are not worthy to be compared with the glory that is about to be revealed to us in us, mga kapatid. So yung mga bagay na paghihirap natin ngayon, yung mga pinagdaraanan natin, ay hindi kayang ikumpara sa darating, mga kapatid, na kaluwalhatian na ibibigay po sa atin ng ating Panginoon. Akalain mo yan, mga kapatid, ito lang yung makikita po natin, isang mabilis na salita, na kapag tayo ay naglingkod sa ating Panginoon, dadaan tayo sa iba't ibang pagsubok. Pero lahat ng pagsubok na yan ay walang pwedeng ikumpara sa darating na pagpapala na gagawin sa atin ng ating Panginoon. Ano yung pagpapalang yun? Isasama tayo ng ating Panginoon sa kanyang kaharian. At sa piling ng mga kapatid, hindi na tayo makakaranas ng kung anumang kahirapan, mga kapatid, dahil tayo po ay naglingkod, nagantay, nagtapat sa ating Panginoon. Ang sabi ng Mateo, mga kapatid, ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Hallelujah. At yung mga maliligtas na yan ay kasama ng ating Panginoon na maghahari sa pagwalang hanggan. Kaya sa atin, mga kapatid, sa paglilingkod natin, are you willing to surrender your life? Hallelujah. Willing ba tayo na ibigay natin ang sarili natin sa ating Panginoon? Amen. Hallelujah. Pag-isipan natin. Sabi ng ating main verse, oo kung oo, hindi kung hindi. Hallelujah. Kaya nasa inyo po yan, mga kapatid. Kung maglilingkod ba tayo ng tapat sa ating Panginoon o aatras na tayo sa pananampalataya. No choice. Di. Sabi mga kapatid ng ating Sunday School, meron tayong choice. Ayusin lang natin yung choice natin. Hallelujah. Ayusin lang natin kung ano yung pipiliin natin. Kasi kapag mali ang pinili natin, mali ang magiging resulta po natin. Kaya sa atin, mga kapatid, kung hindi pa tayo fully committed sa ating Panginoon, i-commit na natin ang sarili natin, ang buhay natin, ang lakas natin. Na sabi ng Marcos, mga kapatid, na sabi ng Deuteronomy, hallelujah, paglingkuran natin ang ating Panginoon ng buo nating lakas, buo nating pag-iisip, buo nating katawan, mga kapatid. Ibigay lahat natin yan sa ating Panginoon. Hallelujah. At tingnan natin kung ano ang gagawin ng Diyos. Hallelujah. Sa atin, sa buhay natin. Hallelujah. Huwag tayo mag-double minded. Sabi ng Santiago, huwag na tayo magdalawang isip. Ibigay na po natin sa ating Diyos. Hallelujah. Ang sabi natin sa mga baguhan, mahirap lang sa una. Talagang mahirap lang sa una. Pero kapag habang tayo ay kahit bago pa lang, pero unti-unting nade-develop yung ating pagmamahal sa ating Panginoon, yung mga mahirap na bagay ay nagiging madali. Amen. Hallelujah. Kaya, stay in love. Hallelujah. Hayaan natin yung pagmamahal natin, pag-ibig natin sa ating Panginoon ay manatili para yung mahihirap na bagay na hindi natin mabitawan ay mabitawan na natin at maialay natin sa trono ng ating Panginoon. At ito lang, mga kapatid, ang kagandahan niyan. Lahat ng ating bibitawan, lahat ng mawawala sa atin ay pupunuan niya ng ating Panginoon ng mas magagandang bagay, mga kapatid. Hindi hahayaan ng ating Panginoon na yung mga bagay na nawala sa iyo ay hindi niya papalitan. Ang kagandahan lang kapag si Lord, hallelujah, ang nagtanggal, siya yung magbibigay ng magandang bagay. Amen. Amen. Amen? Amen.
Yung TMX mo, bro. Tinanggal na sa iyo ni Lord yun kasi may ibibigay na mas maganda. Amen. Sa ating buhay, mga kapatid. Hallelujah. May mga pagsubok ka. Hallelujah. Pag napagtagumpay mo yan, tatanggalin niya ng ating mga pagsubok mo at papalitan po yan ng pagpapala. Ganyan po ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya isurrender lang natin. I-commit lang natin ang sarili natin sa ating Panginoon. Hallelujah. At hayaang maitaas ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tayo manalangin, Panginoong Isus, salamat God, hallelujah, sa iyong kabutihan. Kami po'y nagpapasalamat ng lubos, hallelujah, sa iyong ginagawa po sa amin. Salamat, Lord, sa magandang mensaheng ito, Panginoon. Bagamat marami kaming kailangan i-sacrifice kapag kami ay maglilingkod sa iyo. Pero Lord, hindi kami nakatingin sa mga mawawala sa amin, kundi nakatingin kami, Panginoong Isus, sa kung anong gagawin mo sa aming buhay, Panginoon. Kaya God, hayaan, Lord, na patuloy na lukuban mo ang bawat isa sa amin, ang aming isipan, ang aming puso, Panginoong Isus. Lord, hawakan mo ang aming mga desisyon. Ayan, God, hallelujah, na magkaroon kami ng lakas sa pananampalataya, Panginoong Isus. Lord, na bitawan ang dapat bitawan, Panginoong Isus. At hayaang mauna ka sa aming buhay, Panginoong Isus. Lord, hallelujah, ang buhay na ito na binigay mo sa amin, hallelujah, ay maging kagamit-gamit, Panginoong Isus, hallelujah, at patuloy na maluwalhati ka sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoong Isus. Nagpapasalamat kami, God, hallelujah. At Lord, patuloy niyo pong pagpalain ang aking mga kapatid, God, hallelujah, na dumadaan man ngayon, Lord, sa mga pagsubok. Lord, hallelujah, i-guide niyo po sila, Panginoong Isus. Kung meron man panghihina, Lord, bigyan mo sila ng kalakasan, Panginoong Isus. Kung meron man kawalan, Lord, bigyan mo sila at punuin mo, Panginoong Isus, ang mga bagay, God, hallelujah, na may kakulangan po sa kanila. Lord, patuloy po kaming naniniwala at nananampalataya sa iyong kapangyarihan, Panginoong Isus. Lord, hallelujah, your grace and your power never fail us, God, hallelujah. Kay Lord, patuloy kang mataas sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoong Isus. At patuloy, Lord, na basbasan mo ang iyong mga salita na tumimo sa aming mga puso, Panginoong Isus. At ayan, God, na yung magkaroon ito ng kapangyarihan sa aming buhay. Salamat, Panginoong Isus. Sinasamba ka namin, pinapupurihan ka namin at patuloy na dinadakila ang iyong makapangyarihang pangalan. In Jesus' name, amen. Hallelujah.